Nais ko lamang pong magpasalamat doon sa ating mga facilitators na matyaga pong nagpa-facilitate ng group discussion. Thank you so very much sa inyo pong lahat. At siyempre sa inyo po na mga patuloy na dumadalo po sa ating gawain. Kaya lang medyo nangalahati tayo ngayon. Nung siguro dahil hindi ako nag-announce, no? Kasi nung nakaraan 32, ngayon 16. So dapat yata laging mag-a-announce, mag-iimbita. No, pag walang imbitasyon ayan, konti lang ang umaten. Anyway, may mga iba't ibang kadahilanan po katulad sila Pastor Ed at si Ate Lulu, sila po ay nasa Olonga po ngayon dahil namatay yung kapatid ni Pastor Ed. At iba ho siguro nasa trabaho pa o nasa eskwela at kaya po yung iba naman ay may mga valid reasons naman, no. At anyway, tuloy po tayo at manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kaming mga magkakapatid sa iyong harapan sa mga oras na ito. At sa pagkakataong ito, hinihiling namin na gabayan mo kami sa pag-aaral namin ng salita mo. Tulungan mo po kami na maliwanagan kami sa iyong mga salita. Matutunan po namin ang aming pag-aaralan ngayong gabi at aninman ang nangangailangan ng application dito ay maisagawa po namin. Salamat po o Diyos, sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Yeshua. Amen. Share ko lang po sa inyo ang aking okay. So tayo po ay nasa part 4 na ng What is the Gospel series natin. At ang ating pong tatalakayin ngayon ay may subtitle na Blessings and Curses. No? Kumbaga, Gospel in the Blessings and Curses. Yan po yung ating tatalakayin ngayong gabi. Ang isa pong tinalakay natin nung nakaraang discussion natin last Friday ay ang Gospel according to Paul. At according to our study, based on our study, yung gospel na ipinangaral ni Paul ay nakaugat po sa Deuteronomy chapter 30. Paul's explanation of righteousness by faith in Romans chapter 10 verse 6 to 8 is directly grounded in Deuteronomy 30 verses 11 to 14. Moses taught that God's commandments are not too difficult and not far off, but are near you in your mouth and in your heart. And Paul cites this to show that true righteousness involves a heart committed to obedience. Yun po yung ano doon, no? Na ang totoong righteousness, ito po ay nakikita sa obedience. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay may kaakibat itong nakikitang gawa. At ano po yung gawa? Yung pagsunod doon sa mga inuutos ng Diyos na mababasa natin sa Torah. Kaya kung sumusunod po tayo sa mga utos ng Diyos na mababasa natin sa Torah, ang ibig sabihin po na noon, tayo ay living in righteousness. Kaya hindi pwedeng sabihin ng tao na siya ay living in righteousness or siya ay righteous or siya ay may faith, pero kung wala naman nakikitang
pagsunod. Walang nakikitang obedience doon po sa iniuutos ng Diyos o sa mga instruction ng Diyos doon po sa Torah. So kaya makikita natin na yung gospel na ipinangaral ni Paul ay may kaakibat na dapat na pagsunod. No? So basahin nun natin yung Deuteronomy 30 verse 11. For this commandment that I command you today is not too hard for you, neither is it far off. It is not in heaven that you should say, who will ascend to heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it. Neither is it beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it. But the word is very near you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it. So ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ang tinutukoy po dito is the instructions of God, or yung Torah, no? Or commandments of God, ay hindi napakalayo para hindi nila maintindihan, hindi nila masunod. Napakalapit, inilapit na ng Diyos. Kumbaga sabi nga, ang expression na ginamit dito, it is very near you. It is in your mouth and in your heart, so that you can do it. Ito pong Deuteronomy 30 ay kinote din ito ni Paul sa Romans 10. Sabi dun sa verse 6, but the righteousness based on faith says, do not say in your heart, who will ascend into heaven, that is to bring Christ down, or who will descend into the abyss, that is to bring Christ up from the dead. Yun po ay mga idiomatic expression yan ng mga Hudyo, na ang ibig sabihin lang nila dyan ay hindi napakalayo ng salita ng Diyos. No? Malapit na malapit ang salita ng Diyos. Kaya ibig sabihin, madali nilang maiintindihan at madali nilang itong masusunod. Sa verse 8, but what does it says? The word is near you, exactly quoting the verse from Deuteronomy, no? Ito si Paul ito sa Romans 10. The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith that we proclaim. Second point ay tingnan natin yung pinaka framework, no? Yung pinaka-framework ng blessing and curses. So tandaan niyo po, ang tinatalakay natin dito is the gospel in the blessing and curses. So which means, yung palang gospel ay makikita natin doon sa kapahayagan ng mga blessing and curses na ibinigay ng Diyos sa bayang Israel. Na, which is matatagpuan po natin yan sa Deuteronomy 28 to 30. At dito ay ni-remind ni Moses yung second generation ng mga Israelita na sila ay before they entered the promised land. At alam natin ang promised land is the land of Canaan, which is now known as the nation of Israel. Yung buong nation of Israel na yan, yaan yung promised land na ibinigay ng Diyos sa kanila. So yung unang generation, yung galing ng Egypt at lumabas at napunta dun sa wilderness, nagkamatay na po sila eh. Kaya second generation na tong papasok ng Israel. Remember, dalawa lang po sa original batch ang nakapasok eh, no? Si Joshua at si Caleb lang eh. Even si Moses hindi nakapasok sa promised land eh. Kasi namatay na siya dun sa wilderness eh. So si Joshua at si Caleb lang ang nakapasok sa original batch. Kaya ang kasama na ni Joshua at ni Caleb ay yung second generation of Israelites. At ito ang binilin sa kanila ni Moses bago pa sila pumasok sa promised land. Una po, if Israel obeys God's commandments, blessings will come upon them and overtake them. So kaya nakita natin na may pagsunod. Kung tunay silang nananampalataya sa Diyos, they will obey God's commandments. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung nananampalataya ka sa Diyos pero hindi ka naman sumusunod sa utos niya.
Kapag sinabi mong nananampalataya ka sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, ni Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng Israel, ang ibig sabihin nun ay sumusunod ka rin sa kanyang commandments. So, kung ikaw ay sumusunod sa kanyang commandments, ang sabi ng Diyos, blessings will come upon you and even overtake you. No? So yan yung framework, yung covenant framework. Blessings for obedience and curses for disobedience. So pag titingnan nun natin, napakasimple. Napakadaling intindihin. Pag sumunod ka, you will be blessed. Pag sumuway ka, you will be cursed. Madaling intindihin, pero alam natin na yung obedience is really a challenge. At diyan diyan nagkasala ang bayang Israel. They disobey the Lord, no? If Israel rejects God's ways, curses will pursue, overtake, and destroy them. So makikita natin niya sa Deuteronomy 28. And ang ultimate curse is yung exile. Israel being scattered among the nations. Kaya alam na natin yung kasaysayan, no? Dahil sa kanilang, mababasa po natin yan na every time they obey the Lord, they will be blessed. Every time they disobey the Lord, they will be cursed. Alam niyo po, ito ay napakagandang example para sa atin. Kasi yung principle ng Diyos na yun, hindi yun applicable lang sa mga Hudyo. Yun ay applicable sa lahat ng tao. Na kapag ikaw ay sumunod, you will be blessed. Pag ikaw ay sumuway, you will be cursed. No? Pero ano ba ang nagpapahirap sa atin? Bakit kadalasan nagdi-disobey tayo? Kasi mga sinful people tayo eh. Because of sin. Dahil we are sinful. From the beginning, we are sinful na eh. Kaya naglalaban yung laman at yung espiritu natin eh. Minsan tinatalo ng laman yung espiritu. Di ba? Kaya ganun din po itong mga Israelita na ito. Kaya kung iisipin natin, para bang alam nyo na pala na pag sumunod, ibe-bless kayo eh. At pagka sumuway, ike-curse kayo. Eh bakit kayo patuloy pang nagdi-disobey? Well, because ang tao po is sinful. No? Kaya talagang malaki ang labanan doon hanggang ngayon sa atin po. Kaya sa atin, the same principle. Kapag sumunod tayo, ibe-bless tayo ni Lord. Kapag sumuway tayo, i-curse tayo ni Lord. No? So, kaya lang, yun nga po, dahil nasa laman tayo at we are sinful, talagang nag-i-struggle tayo sa pagsunod. Di ba? Pero hindi imposible. Kasi nandyan naman ang Espiritu ng Diyos para tulungan tayo. Nandyan ang salita niya para gabayan tayo. So, kaya we have to make the decision. No? Kaya nga, very critical and really necessary ang prayer dahil this will give us the strength para sumunod sa Diyos. At napakahalaga nung salita ng Diyos na pinapag-aralan natin at naunawaan natin dahil nagagabayan tayo kung ano yung susundin natin. Natuturuan tayo kung ano yung dapat nating sundin. And when we do that, ibe-bless tayo ni Lord. Ha? At kung alam natin yon, at least may gabay na po tayo kung ano yung dapat nating hindi gawin. Ngayon, dahil nga po tayo'y nasa laman at merong struggle tayo, kaya we really need to pray and we really need to pray for one another. Let's take a closer look at the gospel as revealed in Deuteronomy 28 to 30. Basahin natin Deuteronomy 28, 1 and 2. At ang sabi diyan, and if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth, and all these blessings shall come upon you and overtake you if
you obey the voice of the Lord your God. So conditional po yung blessing ng Diyos dito sa kanila. Ang sabi, if you obey. Now the same principle holds true even today. The Lord is telling all of us, if you obey the voice of the Lord, your God, then God will bless you. Sabi sa kanila, if you faithfully obey the voice of the Lord your God, and being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. No, yung buong nation. And all this blessing shall come upon you. In Deuteronomy 28 verses 45 to 48, ito naman, pag hindi sila sumunod, sabi niya, all these curses shall come upon you and pursue you and overtake you till you are destroyed, because you did not obey the voice of the Lord your God to keep His commandments and His statutes that He commanded you. They shall be a sign and a wonder against you and your offspring forever, because you did not serve the Lord your God with joyfulness and gladness of heart. Because of the abundance of all things, therefore you shall serve your enemies, whom the Lord will send against you, in hunger and thirst, in nakedness and lacking everything, and He will put a yoke of iron on your neck until He has destroyed you. Diba? Napakabigat. Pag hindi sila sumunod, no? At sinabi po dyan, pag hindi sila naglingkod. So ibig sabihin po, ang pagsunod sa Diyos ay may kaakibat na paglilingkod. Ibig sabihin, ang paglilingkod sa Diyos po ay nagpapahayag ito ng iyong pagsunod. Kaya kung ang isa pong mananampalataya ay hindi naglilingkod sa Diyos, ang ibig sabihin po niyan, meron siyang hindi sinusunod sa iniuutos ng Diyos kasi hindi siya naglilingkod eh. Inutusan sila na maglingkod sila sa Diyos. The same with us today. Inuutusan tayo ng Diyos na maglingkod tayo sa Kanya. Kaya kung hindi ho tayo naglilingkod, tayo po ay sumusuway. At kung tayo ay sumusuway, ang sabi ng Diyos, you will be cursed. You will not be blessed. So kaya serving the Lord is the same as obeying the Lord. And when you say you are obeying the Lord, this means you are serving the Lord. Hindi pwedeng paghiwalayin yon. Hindi pwedeng sabihin sumusunod ka sa Diyos pero hindi ka naglilingkod. No? So kaya po merong pagsunod at yung pagsunod na yun po yung obedience, yun yung nagpapahayag na ikaw ay nananampalataya sa Kanya kasi sumusunod ka. Yun ay nagpapahayag na naniniwala ka sa Kanya kasi sinusunod mo siya. At para malaman mo naman kung ano yung susundin mo, inihayag niya na nandoon sa Torah. Kaya ang sabi ng Diyos ay hindi mo na kailangan pumanik pa ng langit or bumaba sa ibaba para makuha mo lang kung ano yung instruction ng Diyos. Inilagay niya na sa bibig mo, inilagay niya na sa isip mo, inilagay niya na sa puso mo. Kaya wala ka ng dahilan para sabihin na kaya hindi ko nasunod, hindi ko alam. Nandyan na po. At yun kaya yun po yung dahilan kung bakit patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos. And in verses 63 to 66 of the same chapter, and as the Lord took delight in doing you good and multiplying you, so the Lord will take delight in bringing ruin upon you and destroying you. No, kung paano pong nagagalak ang Diyos na gumawa ng kabutihan sa kanila dahil sa kanilang pagsunod, ganun din naman po ang sabi diyan na nagagalak din siyang sila ay wasakin kung sila ay sumusuway. So kaya pag sinabi natin ang Diyos ay pag-ibig, wag nating kalilimutan ang Diyos ay Diyos of, He is also a God of wrath, no? If you disobey, no? Kumbaga po ang wrath o ang poot ng Diyos ay nararanasan nila kapag ka sila ay sumusuway. Pero at the same time,
Nararanasan din nila ang kabutihan ng Diyos kung sila ay sumusunod. No? At yun yung gospel na ipinangaral ni Paul na hinugot niya rin lang dito sa Deuteronomy. And you shall be plucked of the land that you are entering to take possession of it. And the Lord will scatter you among all peoples, from one end of the earth to the other. And there you shall serve other gods of wood and stone. Imagine nyo po, di ba? Pag hindi sila sumunod sa Diyos, ang magiging kaparusahan, ang paglilingkuran nila ay mga Diyos-Diyosan. Di ba? Parang nandiyan ka na, naglilingkod ka na sa totoong Diyos. Di ba? Sumuway ka pa. Sa pagsuway mo, maglilingkod ka rin eh. Pero ang paglilingkuran mo na, Diyos na bato, Diyos na kahoy, which is hindi naman talaga totoong Diyos, bilang kaparusahan sa kanila. Di ba? So kaya kapag ka po ganun din sa atin, kapag ka tayo ay patuloy na sumusuway sa Diyos, dadating po yung time, baka hindi na totoong Diyos ang pinaglilingkuran natin. And syempre, kung ang pinaglilingkuran mo ay Diyos-Diyosan na, basically, ang pinaglilingkuran mo na ay si Satanas, hindi na ang Diyos na totoo. Diba? Gusto ba nating mauwi sa ganon? Pero yan po yung nangyari sa mga Israelita eh. Sabi diyan, no, 'di ba? Na i-scatter sila ng Diyos, which is nangyari po sa kanila 'yon. Now, bago po tayo magpakalalim pa ng husto, i-differentiate muna natin yung Israel at saka yung Jews. Now, sila po ay hindi parehas. Pag sinabi mong Israel, hindi ibig sabihin automatic siya ay Jews. Sa sa definition ng Bible. Bakit? Ang Jew kasi, sila yung mga taga-Juda. Sila yung mga taga-Southern Kingdom kasi sila yung galing sa tribe ni Judah. Dalawang tribes yun no? Si Judah at si Benjamin. So pero kahit dalawang tribes siya, mas dominant kasi yung tribe ni Judah, kaya yung Southern Kingdom tinatawag na tribe of Judah. Sila yung mga Jews. From the word Judah. Okay? Sino naman yung mga Israelite? Someone from any of the 12 tribes, including the Northern Kingdom. So, di ba nahati yung kaharian nila? Northern Kingdom, nandoon yung 10 tribes. Southern Kingdom, nandoon yung Judah at saka yung Benjamin. Yung mga Jew, sila yung nasa Southern Kingdom. Yung mga Israelites, sila yung nasa Northern Kingdom. Okay? Na mamaya malaman nyo kung bakit ko po binibigyan ng emphasis yan. So, kapag sa Bible ay nabasa natin, House of Israel, yan po ay tumutukoy doon sa 10 tribes, which is the Northern Kingdom, na sila po ay na-exile by Assyria. Sila yung kinubkob at tinalo at sinakop ng Assyria. Yun naman pong House of Judah, yan po yung Judah and Benjamin, sila naman yung na-exile sa Babylon, no? Under Nebuchadnezzar. So, kaya pag binasa nyo House of Israel, Northern Kingdom yon. Pag sinabi nyo House of Judah, Southern Kingdom yon. Kaya kapag ka sa Bible, ang mga Israelites ay yung Northern Kingdom, ang mga Jews ay yung Southern Kingdom. Thus, pero ito po, when Paul says, all Israel will be saved, sa Romans chapter 11 verse 26, he envisions more than ethnic Jews. He includes all 12 tribes. Okay? Kaya doon sa Romans 11 verse 26, at sinabi ni Paul, all Israel will be saved, hindi po ibig sabihin, yun lang nasa Northern Kingdom. Okay? Pagdating po dito sa Romans chapter 11, ang tinutukoy po ni Paul diyan, no? Sa Romans 11 verse 26 ay yung pong House of Israel at saka po yung House of Judah. Okay? Now, despite the curses, there is good news. No? There is good news. At ito na nga po yung the gospel in the Torah. Because in Deuteronomy 30 verses 1 to 10, it reveals the gospel embedded in the Torah.
When Israel repents, God will, number 1, restore their fortunes. Number 2, gather them back from the nations. Number 3, circumcise their hearts, meaning give them a heart to obey. And then number 4, if Israel will repent, God will bless them abundantly. In the same manner, yan din po yung gospel di ba? Na ang gospel ay humihingi ng repentance. Di ba? Pag sinabi po nating repentance, hindi lang ito yung nag-forward ka sa altar call, nag-pray ka, tinanggap mo si Jesus Christ, ikaw ay born again na. Hindi po. Pag sinabing repentance, no? Pag sinabing repentance, ito ay complete turn around sa iyong mga kasalanan at lalayo ka na sa kasalanan at susundin mo na ang Diyos. So ibig sabihin, ang totoo pong repentance ay may kaakibat, may kasama ng pagsunod sa Diyos. Okay? At alin yung susundin mo? Yung pong commandments ng Diyos. Ano po yung commandments ng Diyos? Yung pong nandoon sa Torah. So, ibig sabihin, kung ikaw ay totoong nagrepent, may obedience. Kung ikaw ay totoong nagrepent, may paglilingkod. Yun po yung nagpapahayag ng iyong pananampalatayang na ikaw ay totoong nananampalataya. Kaya naman, pag ginawa mo ito, God will restore you. No? God will circumcise your hearts. God will bless you abundantly. So kaya makikita natin na ito yung sa Torah pa lang ay ipinahayag na po kung ano ang gospel. Verse 1 ng Deuteronomy 30, and when all these things come upon you, the blessing and the curse which I have set before you, and you called them to mind among all the nations where the Lord your God has driven you, and return to the Lord your God, you and your children, and obey His voice in all that I command you today, with all your heart and with all your soul. Napansin niyo po, laging nandoon yung return to the Lord, obey the Lord, no? Obey the commandments of the Lord, and the blessing will come upon you. Verse 3, then the Lord your God will restore your fortunes and have compassion on you, and He will gather you again from all the peoples where the Lord your God has scattered you. Iipunin ulit kayo ng Panginoon. Sila, no? Iipunin ulit sila ng Panginoon. At nangyayari na po yan sa panahon natin. If your outcasts are in the uttermost part of heaven, from there the Lord your God will gather you, and from there He will take you. And the Lord your God will bring you into the land that your fathers possess, that you may possess it, and He will make you more prosperous and numerous than your fathers. And the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your offspring, so that you will love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. And the Lord your God will put all these curses on your foes and enemies who persecuted you, and you shall again obey the voice of the Lord and keep all His commandments that I command you today. The Lord your God will make you abundantly prosperous in all the work of your hand, in the fruit of your womb, and in the fruit of your cattle, and in the fruit of your ground. For the Lord will again take delight in prospering you, as He took delight in your fathers. When you obey the voice of the Lord your God, to keep His commandments and His statutes that are written in this book of the law, when you turn to the Lord your God with all your heart and with all your soul. So napakaliwanag po mga kapatid. Pag nagsisi ang Israel sa kanilang kasalanan, tumalikod sa kanilang kasalanan at sinunod ang Diyos, ayan po ang pangako ng Diyos sa kanila. No, the Lord will restore their fortunes, the Lord will gather them back from the nations, the Lord will circumcise their hearts, and the Lord will bless them abundantly. Well, the same principle holds true even today among us, mga kapatid. Na tayo ay, kung tayo ay sumusunod, we are obeying the Lord, we are serving the Lord, we are honoring the Lord will bless us abundantly. No? Pero,
pagka tayo ay sumuway, of course, nandoon ang curses ng Diyos. Well, the summary of the Torah Gospel, if you repent and return to God with all your heart, He will forgive you, restore you, and empower you to keep His commandments. The same, hindi ba? Yaan yung gospel, yaan din yung nandoon sa Deuteronomy. Kaya nung si Paul ay nangaral ng gospel, ang Bible ni Paul noon ay yung Deuteronomy. Yung Torah, ang Bible ni Paul. Yun ang kanyang ipinapahayag. Yun ang kanyang ipinapangaral. No? So Paul echoes this message, teaching that righteousness comes through a heart willing to obey. So, number 5, ano po ang misyon ng ating Panginoong Hesus? Sang-ayon po sa Matthew 15:24, sabi niya diyan, this is Jesus Christ, no? Saying, I was sent to the lost sheep of the house of Israel. No? Bakit po? So, tandaan nyo, kanina binanggit ko, sino yung house of Israel? Yung nasa northern kingdom. Sino po ang house of Judah? Yung nasa southern kingdom. Sabi ni Jesus Christ sa Matthew 15:24, I was sent to the lost sheep of the house of Israel. Bakit sa house of Israel lang? Hindi ba siya ipinadala sa house of Judah? Hindi ba siya ipinadala sa buong 12 tribes? Well, ang context po kasi dito, ang house of Judah, which is the southern kingdom, hindi po sila umalis doon sa Israel. Kahit na binihag sila ng Babylon for 70 years, meron pong mga remnants na natira doon po sa tribe ni Judah tsaka ni Benjamin. Nandoon sila sa southern kingdom. Pero yung pong northern kingdom, yung 10 tribes na nasakop ng Assyria, sila po ay talagang nagkawatak-watak. No? Nagkahiwa-hiwalay po sila dahil sa patuloy nilang pagsuway sa Diyos. At yun naman ang sinabi ng Diyos sa kanila. Pag sumuway kayo sa akin, i-scatter ko kayo all over the earth. Diba? Sumuway po sila, sumamba pa sila sa Diyos-Diyosan Kaya in-scatter sila ng Diyos. Kaya nung pumarito po ang Panginoong Jesucristo, ang context nitong Matthew 15:24, nung sinabi niyang, I was sent to the lost sheep of the house of Israel, it is because yung pong house of Israel, yung northern kingdom na yon, ay nagkawatak-watak at gustong i-gather ulit yon. Kaya sabi niya, to the lost sheep of the house of Israel. Sila po kasi yung na-lost, nagkawatak-watak because of their disobedience. Okay? Kaya po ang Panginoong Jesucristo pumarito para i-gather silang muli. Okay? But this does not exclude Gentiles because Isaiah shows the Messiah's mission expands from Israel to all nations. So bagamat ang Panginoong Jesucristo po ay pumarito para doon po sa lost sheep of the house of Israel, hindi po isinaisantabi ang mga Gentiles. Bakit po? Kasi yung house of Israel na yon, dahil sila po ay nagkawatak-watak, sila po ay naging mga Gentiles na. Hindi na nila malaman kung sila ay Hudyo pa or Gentiles. Okay? Nabasahin nun natin sa Isaiah 40 verse 11. Sabi dito ni Isaiah, He will tend His flock like a shepherd. He will gather the lambs in His arms. He will carry them in His bosom and gently lead those that are with young. Isaiah 42 verse 6, sabi po, I am the Lord, I have called you in righteousness. I will take you by the hand and keep you. I will give you as a covenant for the people, a light for the nations. And then in Isaiah 49 verse 6, it says, It is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to bring back the preserve of Israel. I will make you as a light for the nations, that my salvation may reach to the end of the earth. So according to Isaiah, yung salvation po through Jesus Christ is not only focus on the northern kingdom.
no? The house of Israel, kundi it reaches even to the ends of the earth, which includes yung pong mga Gentiles na katulad natin. In Isaiah 49:7, it says, "Thus says the Lord, the Redeemer of Israel and His Holy One, to one deeply despised, abhorred by the nation, the servant of rulers, kings shall see and arise, princes, and they shall prostrate themselves because of the Lord who is faithful, the Holy One of Israel who has chosen you." Okay? So, point number 6 po, the regathering of the house of Israel. The prophets repeatedly affirm that God will regather the scattered tribes. Why Israel was scattered? In Ezekiel 20:19 to 25, ang reason po doon because Israel rejected God's statutes, Sabbaths, and ways. Unang-una na po, ni-reject nila, no, yung pong mga commandments ng Diyos. Meaning, hindi nila sinunod. Kaya po, pag tiningnan natin sa panahon natin ngayon, kapag ka po hindi tayo sumusunod doon sa salita ng Diyos, at dahil hindi tayo sumusunod, ibig sabihin niyan, hindi tayo naglilingkod din sa ating Panginoon. No? Ang ibig sabihin po noon, we are rejecting God's word. No? Mabigat po yon. No? Yung hindi pagsunod sa Diyos, ang ibig sabihin po noon, nire-reject natin. Kasi kung hindi natin nire-reject, sinusunod natin. At kung sumusunod tayo, naglilingkod tayo. Di ba? Napakaganda naman ng pangako ng Diyos. Pag sumunod ka, ibe-bless ka. Pero pag sumuway ka, ika-curse ka. Kaya kung tayo ay bine-bless ng Diyos, no? Kung tayo ay bine-bless ng Diyos, ibig sabihin po ay tayo ay sumusunod sa Diyos. O kung tayo ay sumusunod sa Diyos, ibig sabihin nun, ibe-bless niya tayo. Expect blessing if you are obeying the Lord. But do not expect blessing if you are not obeying the Lord. That will not happen. No? Kaya sabi po sa Ezekiel 20:19, "I am the Lord your God. Walk in my statutes and be careful to obey my rules and keep my Sabbath holy, that they may be a sign between me and you, that you may know that I am the Lord your God." Napakaliwanag po niyan. Verse 21, "But the children rebelled against me. They did not walk in my statutes and were not careful to obey my rules, by which, if a person does them, he shall live. They profaned my Sabbath. Then I said, I would pour out my wrath upon them and spend my anger against them in the wilderness." Verse 22, "But I withheld my hand and acted for the sake of my name, that it should not be profaned in the sight of the nations, in whose sight I had brought them out. Moreover, I swore to them in the wilderness that I would scatter them among the nations and disperse them through the countries." 24, "Because they had not obeyed my rules, but had rejected my statutes and profaned my Sabbath, and their eyes were set on their fathers' idols." So very clear po, no? Sabi ni Lord, hindi nila sinunod ang rules ko. Ni-reject nila ang batas ko. Nilapastangan nila ang Sabbath. Nilapastangan nila ang pangalan ng Diyos. So what do you expect? Ibe-bless sila ng Lord? Of course not. Verse 25, "Moreover, I gave them statutes that were not good and rules by which they could not have life." So they were cursed by the Lord. Now, the prophets, again, repeatedly affirmed that God will regather the scattered tribes. It was announced already ni Ezekiel, ni Isaiah, ng mga prophets na ito, na sila po ay kung magre-repent at susunod sa Diyos, God will regather them. No? God will bless them. Actually, sabi po sa Ezekiel 37,
chapter 37 verses 16 to 28, may ipinakita po dito. Actually, yung chapter 37, yung first 15 verses niyan, ang ikinuwento po doon ay yung mga ipinakita kay Ezekiel na mga dry bones na nagkaroon ng mga laman, no, na buhay, yung mga buto, yung mga kalansay. Yung po ay sumisimbolo na ang Israel ay patay, binuhay ng Diyos, no? Binigyan ulit sila ng laman, kumbaga. And pangalawa po, may from 16 to 28 ipinakita naman diyan na merong stick, no? Yung isa ay stick ng Judah at yung isa naman ay stick ni Ephraim. Yung stick ni Judah, yung Southern Kingdom, yung pong stick ni Joseph or ni Ephraim ay yung Northern Kingdom. And dito po ipinakita that they become one nation under one king, which is our Messiah, who is called David. Now, tingnan po natin. Time pa ba ako? Meron pa po. 4 minutes. Sabi po sa Ezekiel 37 verse 16, Son of man, take a, sabi kay Ezekiel, no? Son of man, take a stick and write on it. For Judah and the people of Israel associated with him. Then take another stick and write on it for Joseph, the stick of Ephraim, and all the house of Israel associated with him. Kaya yung isa pong stick ay pinasusulatan ng Judah, yun yung Southern Kingdom. At yung isang stick pinasusulatan po ng Joseph or Ephraim. Yun po ay para sa House of Israel, sa Northern Kingdom. Anong gagawin? And join them one to another into one stick, that they may become one in your hand. And when your people say to you, will you not tell us what you mean by this? Verse 19, say to them, thus says the Lord, behold, I am about to take the stick of Joseph that is in the hand of Ephraim, and the tribes of Israel associated with him, and I will join with it the stick of Judah, and make them one stick, that they may be one in my hand. Verse 20, when the sticks on which you write are in your hand before their eyes, then say to them, thus says the Lord God, behold, I will take the people of Israel from the nations among which they had gone, and will gather them from all around, and bring them to their own land. And I will make them one nation in the land, on the mountain of Israel, and one king shall be king over them all, and they shall be no longer two nations, and no longer divided into two kingdoms. They shall not defile themselves anymore with their idols and their detestable things, or with any of their transgressions, but I will save them from all the backsliding in which they have sinned, and will cleanse them, and they shall be my people, and I will be their God. My servant David shall be king over them, and they shall all have one shepherd. They shall walk in my rules, and be careful to obey my statutes. They shall dwell in the land that I gave to my servant Jacob, where your fathers lived. They and their children and their children's children shall dwell there forever, and David my servant shall be their prince forever. I will make a covenant of peace with them. It shall be an everlasting covenant with them, and I will set them in their land and multiply them, and will set my sanctuary in their midst forevermore. My dwelling place shall be with them, and I will be their God, and they shall be my people. Then the nations will know that I am the Lord who sanctifies Israel, when my sanctuary is in their midst forevermore. So, ano po ang nakita natin doon, mga kapatid? Sa binasa natin doon sa Ezekiel, no? Na pag sila po ay nagsisi, sila ay nagrepent, tumalikod sa kanilang mga kasalanan, yung mga binasa po natin na yon, na ibe-bless sila ng Lord, na pag-iisahin niya na ang Southern Kingdom at Northern Kingdom, iisang bansa na lang sila, at ang Diyos ang magiging Diyos nila. Pagpapalain sila ng Panginoon, no? At ito pong mga tao na ito will walk in God's statutes
and that these people will keep His commandments, and that they will live in the land forever. So, lastly, mga kapatid, it's time na po. Ano po ang sinasabi sa atin dito? Ipinakita lang dito sa atin in the Old Testament, no, the same principle holds true when we talk about the gospel. Kaya hindi po lang binabanggit yung word na gospel sa Old Testament, pero pag tiningnan po natin yung binasa natin sa Deuteronomy, binasa natin sa Ezekiel, yun po ang mensahe ng gospel na kapag nagsisi, tumalikod sa kasalanan, pagpapalain sila, patatawarin at pagpapalain sila ng Diyos. So in simple terms, sa Old Testament, sinasabi sa kanila, if you obey, you will be blessed. If you disobey, you will be cursed. Sa atin po ngayon, yung gospel. Ano ibig sabihin? Pag tinanggap natin ang Panginoong Jesus, nagsisi tayo sa ating mga kasalanan, we will be blessed. Pero pag nireject natin siya, nireject natin ang salita ng Diyos, then we will be cursed. So kaya yun po yung makikita natin sa blessings and curse ay nakapaloob po doon kung ano ang gospel na ipinangaral din naman ni Pablo doon po sa New Testament. With that mga kapatid, tatapusin po natin ito sa susunod na Biyernes, kaya tayo po ay magsara sa panalangin at pangunahan po tayo ni Brother David